So yan, sobrang nai-enjoy ko yung ginagawa ko dito sa bukid, yung pagtatanim. Parang dito ko nahanap yung sarili ko, yung peace of mind. Parang dito ko rin nahanap yung happiness ko. So yan, sobrang na-enjoy ko lang talaga yung mga ginagawa ko dito. At isa dito sa naging challenge sa sarili ko na makaya ko na magtanim dito sa kabukiran. So yun na nga ay nakaya ko na magtanim ng mais, na solo lang talaga ako. So eto yung first time na magtanim ako ng solo. So yun, nakaya ko talaga dahil hindi talaga ako marunong magtanim. So yung mga panlalait ko sa akin, so parang nagamit ko yun sa sarili ko, sa buhay ko, na matuto sa mga bagay-bagay na hindi ko pa talaga natututunan. So yan, so magdamo na tayo dahil nga baka bumagsak yung ulan, so parang uulan. At gusto ko talaga itong mga ginagawa ko dito, so parang yung nai-enjoy ko yung buhay ko dito, yung nararanasan ko, yung gaano ko, yung nararanasan ko kung gaano kahirap magtanim sa mga bukid, lalo na at umaasa lang sa tubig ulan. So ganun kahirap magtanim sa bukid. So dapat kapag nagtatanim sa bukid, yan yung tag-ulan. So yan, pero kapag mga summer na yan, so mahirap. So masaya na ako sa buhay ko dahil nga na-experience ko na. Tapos itatabi ko na lang yung damo kasi nga tumutubo ulit dahil nga tag-ulan. Kapag iniwan ko lang po dito yung mga pinagdamuhan ko, ay tutubo po ulit. So magdadamo ako ulit. Walang katapusang pagdadamo kung iiwan ko lang dito yung mga pinagdamuhan ko. Kaya kailangan ilagay doon sa tabi, sa bibig. Hindi pala pare-parehas yung pagkakatubo ng mais. So may malaki na, may nagmana sa akin na pandak. Siguro nga nagmana sila sa akin. Grabe oh. Dapat pala nag-gloves ako. Nakalimutan ko magdala ng gloves. Wow! Sa ganito nakalaki yung itinanim kong mais dito sa bukid. So nakakatuwa na ganito na kalaki yung tanim kong mais dito sa bukid. Ayan, nakaka-challenge, nakaya ko. Ayan, excited na ako na mamunga itong tanim kong mais. Tapos doon banda sa taas ay yung mani. Ayan,